Nababash nga ngayon ang isang OFW sa Saudi Arabia na kamakailan ay palaging viral dahil iyak siya ng iyak sa social media dahil sa problema sa Pilipinas. At ayon sa balita ko, kung hindi ako nagkakamali, ay niloko siya o iniwan siya ng kanyang asawa. Ang dahilan kung bakit siya nababasa sa social media ngayon ay may post sa kanyang account na nagpakamatay siya. Ngunit ayon sa kanya ay experiment lang niya ito para malaman niya kung ano daw ang magiging reaksyon ng mga kapamilya niya o kamag-anak niya. Pero hindi daw niya akalain na ang mundo ng mga OFW ang mabubulaga niya. Actually, nung una pa lang na nakita ko ay duda na ako dahil yung police at security sa kanyang video ay police at security dito sa Dubai kaya hindi ako nag-react agad at hinintay ko kung ano talaga ang totoo at eto nga lumabas ang issue na experiment niya lang ito. Ala, sorry. Pasensya na kayo mga kabayan na. Ala, akala ko yung mga relatives ko talaga ang mabulaga. Kayo talaga yung nabulaga sa akin mga kabayan. Ala, hindi ko na alam ano yung gagawin ko. Ala, kayo yung nabulaga sa akin mga kabayan kasi kahapon mga kabayan, hindi ako nakatulog, nagka-insomnia ako. Tapos gusto ko nang kontakin kapatid ko, anak ko, pamilya ko, hindi sila lahat makontak. Kaya ang ginawa ko mga kabayan, bulaga ko sila ba, yung ganun yung ginawa ko, experiment ko sa kanila ba, dahil 'di ba sabi nila na saka lang sila makaalala pag nawala na tayo, ganito, ganyan. Ala, hindi ko akalain mga kabayan na ganito yung nangyari. Kayo yung kabayan, kayo yung nabulaga ba, hindi yung mga relatives ko. Dahil alam nyo, yung kapatid ko, kahit nag-viral to ba na hindi ko akalain, umabot siya ng million views, pero yung kapatid ko wala talagang chat. Wala talagang chat yung kapatid ko. Yung relatives ko may isang nag-chat na OFW din na related sa akin ba na OFW. Hello, uy. Ala, sorry kayo mga kabayan, pasensya na talaga kayo mga kabayan. Hello, uy, experiment ko lang talaga mga kabayan para sa relatives ko, sa kaibigan ko siguro, ganun, kung maalala lang tayo na kung wala na tayo, ganun yun, ganun kabayan. Hindi ko akalain kayo yung nabulaga sa akin mga kabayan, uy. Ala, naiiyak ako kabayan dahil hindi nyo ako kilala. Nakilala nyo lang ako sa social media, tapos ganun yung reaction nyo sa akin. Ganun yung pag-alala nyo sa akin. Madaming tumawag. Yung iba gusto ng confirmation na nawala na ba ako. Ala, uy. Hindi ko man akalain, uy, na kayo man nabulaga yun. Uy. Experiment ko man yun sa mga relatives ko ba. Ala, sorry talaga, Cyril Albatakim mo. Sorry talaga. Ano lang talaga yun, experiment ko lang talaga yun sa relatives ko. Sa kapatid ko, until now, hindi talaga nagchat-chat. Nagchat man, manghingi lang ng pera. Ayoko nang ganun talaga eh. Yung mag-chat lang, manghingi ng pera. Gusto ko, kumustahin ako ba? Kumusta ka? Kumusta ka kumusta ka kapatid, brother, sister? Ganun ba? Hindi man. Ala, hindi ko akalain umabot siya ng ganitong views tapos kayo yung nambulaga. Yung mga relatives ko, sa lahat ng relatives ko, isa lang nag-chat sa akin. OFW. Putik, akala ko di. Ala, pasensya na kayo. Mangingi talaga ako ng pasensya sa inyo lahat mga kabayan. Kayo yung nabulaga sa ginagawa ko na experiment ko yun sa relatives ko talaga, lalo na sa kapatid ko. Sorry talaga, sorry talaga.
Na hindi ko alam. Kakapalan ko lang talaga yung mukha ko dito. Kakapalan ko talaga yung mukha ko dito humarap sa inyo. 372, 74 viewers. Sorry. Experiment ko lang talaga yun. Na, kasi sabi nila, maalala lang tayo pag wala na tayo. Ganon yun. Pero, naiyak man ako eh. Hindi ko akalain na marami mang nag-alala sa akin eh. Sorry jud kayo, patawad talaga sa inyong lahat eh. Kasi kahapon ulitin ko to ngayon nasa mga 405 viewers, ulitin ko ha. Kahapon kasi nagkaisumya ako, kailangan ko ng, parang gusto kong tawagan yung kapatid ko, lalo na sa anak ko, mama, papa ko. Hindi talaga sila makontak. Yeah, ang ginawa ko, binubulaga ko sila ba na ganito yun. Hala, hindi ko akalain na kayo yung nabulaga sa akin mga idolo. Sorry talaga, sorry jud kaayog yun, sorry. Ako first time pero pag tanto wala bibigay sa Pinas, magagalit sila. Ala, sorry talaga. Ano lang yun, Linlin, experiment ko lang sa relatives ko ba kung may makaalala pa ba sa akin dahil wala talagang nag-chat sa akin maski yung kapatid ko. Alam niyo, uhaw ako sa kapatid ko talaga kasi malayo ako sa kanila. Gusto ko nang may magpapayo bilang isang kapatid talaga. Wala talaga eh. Kaya experiment ko lang yun sa kanila, lalo na sa kapatid ko, sa relatives ko na kumbaga, i-chat daw, kumusta, ganun ba? Kasi, wala kayo yung nabulaga sa akin. Hindi ko akalain na, akala ko yung mga relatives ko yung mabulaga sa akin, kayo pala yung mabulaga sa akin. Wala, sorry talaga, manghingi talaga ako ng sorry, uy. Alam nyo, kaya nag-live ako ngayon kasi hindi ko akala yung pagising ko la, gano'n na yung sa akin, gano'n na yung nangyari sa akin ba ako. Hala, akala ko sila yung relatives ko nabulaga, kayo pala yung nabulaga sa akin. Kasi, insomnia lang talaga akong oras na yun ng pag-upload ko ba kasi gusto ko na mabulaga sila kasi tingnan ko yung reaction nila. Experiment ko lang yun ba. Wala, sorry talaga eh. Alam, kung may magagalit man sa akin dito, naintindihan ko po kayo. Hindi talaga magandang biro yun. Pero naiyak talaga ako dahil naiyak talaga ako as in. Ayoko nang dito pag maiyak talaga ako dito, ang pangit ang mukha ko. Naiyak talaga ako dito mga kabayan dahil akalain nyo mga kabayan, hindi nyo ko kilala. Yung nagkakilala sa akin, wala. Hindi man lang, uy, ganito. Lalo na sa relatives ko, wala talagang nag-chat sa akin. Walang nag-chat sa akin, kaya yung hindi pa kilala, sila pa yung nag-alala sa akin. Diyan din kapatid ko lalaki nagtrabaho din sa Saudi. Sorry talaga. Nakailang sorry na talaga ako. Uulitin ko talaga, hindi talaga ako magsasawa mag-sorry. Sorry talaga. Nabulaga kayo. Sorry po. Ayaw pa apekto sa basher, sir. Pray lang. Okay, kung may basher man sa ginagawa ko, naintindihan ko po kayo. Basta naghihingi lang po ako ng sorry talaga. Kasi experiment ko lang talaga yun sa mga relatives ko.
Kasi until now, hindi sila nag-chat sa akin, lalo na sa kapatid ko. Nainis ako sa kapatid ko dahil nag-chat lang sa akin para manghingi ng pera. Hindi man lang nag-chat sa akin na, kumusta dong? Ganito, ganyan. Hindi man lang. Nagtaka ako sa live. Nag-live talaga ako dito, Reggie, dahil na-shock talaga ako pagising ko. Hala, ganito na yung ano ko. Hala, yung imbis na yung kumbaga, yung ibubulaga ko yung kapatid ko, yung mga relatives ko, kayo yung nabulaga sa akin. Hala, sorry talaga. Diyos ko, akala ko totoo talaga. Hala, naiyak talaga ako mga kabayan dahil hindi ko akalain ang dami nyo palang nag-concern sa akin. Salamat talaga sa inyo. Mamaya, baga totoo niyan ako po. Uy, wag naman, Mimi. May anak pa ako. Bubuhayin. Ako yung nabubuhay ako yung kailangan, ako na yung nagbibigay ng ng mama papa ko, yung kapatid ko na special, 2 anak ko. Single ako, no. Ala, hindi ko talaga akalain na pagising ko, hala, ganito. Ala, hindi ko akalain gano'n. Yung para lang yun sa experiment ko lang, yung para sa relatives ko. Alam niya, sa dami kong relatives na nakasalamuha, kasi matahimik ako sa personal talaga. Tahimik akong, kakausap lang ako pag magtanong sila. Sobrang tahimik ko lang talaga. Pati sa trabaho, tahimik din ako. Alam nyo, yung nag-chat sa akin, isa lang na relatives ko, nag-chat sa akin. Ganito, ganyan. Uy, kumusta ka na? Ganito. Allah. Sa dami-dami ng pero yung nag-alala sa akin, isa lang relatives ko, pero yung hindi ko relatives, sila pa yung ang dami nag-alala lang. Hindi ko talaga akalain, oy. Ala. Experiment ko lang talaga to. Sorry. Di ba alam nyo naman, di ba, magpakatotoo tayo dito, di ba? Pag wala tayong pera, hindi tayo maalala ng tao, tapos maalala lang tayo pag may kailangan sila. Tapos pangalawa din, maalala lang tayo pag wala ka na. Kaya experiment ko lang talaga yun. Kaya hindi ko akalain na iano ko sa relatives ko, kayo yung nabulaga sa akin. Sorry talaga. Ang masasabi ko dito, kung gusto mo makita ang reaksyon or magiging reaksyon ng mga kamag-anak mo, ay pwede mo namang i-post na naka-friends ang audience mo, hindi naka-public. Dahil sa public, hindi mo maiiwasan na may maniniwala, at imbis na nakikipagsimpatya sila sa sitwasyon mo na iniwan ka ng iyong asawa, ay naging basher mo tuloy sila. At nasabihan ka pa tuloy na baliw at may sira sa utak. Dahil tama nga naman, dahil baliw lang or may sira sa utak ang makakagawa niyan. Dahil hindi magandang biro yan. So sa'yo kabayan dyan sa Saudi Arabia, ingat-ingat na lang. Palagi ka na lang magdasal para hindi kung ano-ano ang nasa isip or pumapasok sa isip mo. Kung iniwan ka man ng iyong asawa, accept ang katotohanan at ang magandang revenge, alagaan mo ang sarili mo at magpayaman ka.